Tulong! Tulong ka! Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya. Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas o ito nga yung teaser. Yes guys, pinakita nga dito unang-una is ito ngang pagbisita ni Annalyn sa kulungan. And yes guys, kinausap nga niya o binisita nga niya ulit dito si Madam Lotus at kinamusta niya ito, no? Actually mabait talaga tong si Annalyn kahit sinasaktan mo na, no? Kahit na napahamak na yung buhay niya sa isang tao, talagang lumalapit pa rin siya doon at willing siyang magpatawad at naghingi naman talaga ng sorry din si Madam Lotus sa lahat ng nangyari o mga nagawa niya. At actually mabait pa nga tong si Annalyn kasi talagang binigyan pa niya ng chance na makausap ni Lotus yung anak niya. And yes guys, nakausap na ni Madam Lotus yung anak niya at naiiyak nga ito at lalong nagpapasalamat kay Annalyn sa mga ginawa niyang effort kahit na mutik na siyang barilin ito, patayin ni Madam Lotus, na makita mo na yung kabaitan ng puso ni Annalyn ay nandiyan. Ngunit dito nga makikita mo rin na tila seryoso itong si Annalyn. Yes guys, bakit? Kasi nga ito nga si Madam Lotus, sinasabi niya na kailangan silang mag-ingat lalo na dito kay Carlos at nag-iisip nga itong si Annalyn bakit kaya yung nasabi ni Madam Lotus. Ngunit makita mo si Madam Lotus na masaya siya kasi nakakausap na siya ng kanyang anak na si Carla at nagkakaroon na sila ng conversation. At actually humihingi nga ng tulong itong si Madam Lotus, humihingi siya ng sorry sa nagawa niya at willing naman siyang magbago o baguhin sarili niya para pag nakita sila ulit okay na si Carla at makabisita sa kulungan is mas maganda yon, magiging masaya si Madam Lotus. At sabi nga niya masaya siya, nagpapasalamat siya kasi mabait si Dr. Annalyn at pinatawad siya. At dito guys, no, bilang ganti rin ginawa ni Madam Lotus na sabihan ng nararamdaman kasi nga kung maalala ninyo, si Madam Lotus is kasalanan niya kung bakit siya nakulong is nakapatay siya, kaya nga sabi niya I smell blood on that man o dito nga kay Carlos. At sinasabi nga niya o pinapayuhan nga niya si Annalyn at hindi lang si Annalyn kundi pati ang nanay nito na si Lynette na mag-ingat kay Carlos kasi parang iba yung datingan niya, no, na tila naramdaman nga ni Madam Lotus na iba yung ugali nito ni Carlos, hindi siya yung normal o hindi siya yung parang kumbaga iniisip niya na tila nagpa-plastic nga itong si Doc Carlos. And yes guys, totoo nga, no, kasi marami itong mga nagawang kalokohan at lately nga ito nga si Irene na halos mutik niya nang mapatay. Yun yes guys, dito nga ipinakita na itong si Doc Carlos, no, na tumatawag nga itong Beshi ni Irene, no, ngunit hindi siya makontak. At ito nga si Joyce, yes guys, itong si Joyce is nag-aalala, kagabi pa nga raw siya tumatawag, actually kahapon pa, pero hindi niya makontak itong si Irene. Nagrinig yung telephone pero walang sumasagot at kinakabahan talaga si Carlos kung papaano niya yun sasagutin kasi pag sinagot niya yun, mayayari siya, no. Ngunit nagulat nga din si Carlos na bakit nandito yung cellphone ni Irene at di niya napansin na naiwan nga ito nung nilagay niya si Irene doon sa may likod ng kotse, no, tapos nilagay sa carpet na iwan itong cellphone, kaya nga napasa kanya to. Ngunit ginawa ni Carlos is itinago, no, pinatay niya yung tumatawag, no, o yung telephone para hindi na uli makatawag itong beshi ni Irene na si Joyce kasi mukhang delikado na itong si Carlos pag sinagot niya yun. Actually delikado rin kasi nga kapag 24 hours na wala na itong si Irene is itong si Joyce na best friend niya ay sigurado i-report yun sa police para hanapin siya. Yes guys, dito naman ipinakita yung pabango. Kung matandaan ninyo kung kanino pabango to, no, hindi to kay Lynette kundi kay Irene. Yes guys, alam din ni Lynette yung tungkol sa pabango na ito kasi minsan nagkasalubong si Irene at si Lynette is pinaamoy ito at ipinakita kay Lynette. And yes guys, nagulat si Lynette kasi nakita niya yung pabango doon sa kwarto nila at talagang tataka siya paano nangyari yun. At talagang kinutaban talaga ng hindi maganda itong si Lynette at inisip niya na itong si Carlos is talagang may ginagawa sa kanyang kalokohan na tila ng babae ito, nagdadala ito ng babae na hindi niya kilala. At dito nga guys,
nakita niya yung pabango, naisip niya na ito nga yung kay Irene, no? At wala siyang paghalong duda kasi nga nakita niya na to noon at naamoy pa at niisip nga niya bakit to nandirito. Kaya nga ngayon lalo siya nagkakadoubt tong si Lynette kay Carlos na asawa niya, kasi tila hindi talaga ito nagsasabi sa kanya ng totoo. At yun nga guys, no, nung nakita nga ito ni Lynette, ang ginawa nga niya is kinausap niya ang kanyang Chang Susan. Yes guys, pumunta siya doon, pinakita niya at nakita nga ni Chang Susan na tila nag-aalala itong si Lynette. At tinanong siya bakit, ano bang problema, at sinabi ni Lynette na wala naman, pero may nakita kasi akong pabango. Ngunit sinasabi ni Lynette din na baka naman hindi ito talaga yung kay Irene. Ngunit nagulat itong si Chang Susan kasi nga laki pa naman ng tiwala ni Chang Susan dito kay Carlos, no? Actually pinagtatanggol pa nga ni Chang Susan itong si Carlos kay Josa, no? Mas pinaniwalaan pa nga niya si Carlos at di siya nagtitiwala kay Josa, pero ngayon tila naniniwala na siya dito kay Josa. At ito nga si Lynette, sabihan pa nga niya na kung ako sa'yo, susundan ko kung saan pupunta itong si Carlos. At makita mo talaga na tila aligagana to si Lynette at may doubt na nga siya dito kay Carlos, no? Na tila hindi ito nagsasabi talaga sa kanya ng lahat. At alam naman natin guys na itong si Carlos is marami siyang kalokohan, at lately nga yun nga yung patungkol kay Irene na halos mapatay niya na. Pero dito guys ipinakita na kung saan sa may isang ilog na may mga basurero doon na usually naghanap sila ng mga basura kahit saan at kahit nga dito sa ilog. At nagulat sila kasi may nakita sila na tila isang malaking carpet, no, na lumulutang. At nung pinuntahan nga nila yun, agad-agad nilang binuksan kasi nga inisip nila baka meron doong kalakal. Ngunit nabigla sila sa pagbukas nila, no, kasi nakita nila kaya pala malaki yun ay merong tao. Yes guys, nagulat sila na merong tao doon at merong babae na nakahiga doon. At nakita nila na dugo nito at tila bugbog, no. Inisip na rin nila na patay ito. At nung nakita nila ito, sumigaw sila sa dalawang taong nasa taas, no, tinawag nila yon. At yung dalawa naman is bumaba din. At pagbaba nga nila is nakita nga nila isang babae na doon nakabalot sa isang carpet. At habang titignan nila, inisip nila kung sino ito eh. Nagulat sila kasi biglang gumalaw yung kamay o yung daliri nito. Yes guys, itong si Irene pala is buhay pa at may pag-asa pa itong mabuhay. Kaya nga sabi nung mga nakakita, yung mga saksi na tumawag kayo na tulong, tawag kayo ng barangay o kung ano mang pulis kasi pwede pang madala to sa hospital. Yes guys, makita mo na tila may pag-asa o buhay pa pala itong si Irene na akala natin is patay na, no, kasi yung ginawa ni Doc Carlos sa kanya na nung sinampal siya, tumama yung ulo niya at nagdugo, no. Sa bagay, medyo kinabahan lang din tong si Carlos kasi nga biglang dumating tong si Lola Susan at tong si Josa, kaya hindi niya na rin masyadong na entertain. Kumbaga itinago niya na lang agad tong si Irene. At yun nga guys, no, nung binalikan niya ito halos gabi na rin. At nung trinay niyang i-revive ulit o first aid tong si Irene kasi hindi na nagre-response, kaya nga wala na siyang choice kundi itapon ito. At yun nga, buti na lang may nakakitang mga tao dito at nakita nila na tila buhay pa. Yes guys, nangyayari yan sa totoo, no, na merong itinatapon talaga sa mga ilog na mga akala mo patay na pero himalang nabubuhay. At yun nga guys, pag nadala agad to si Irene sa hospital is himala rin to na mabubuhay. At pag nangyari yun, talagang mayayari itong si Carlos kasi sigurado magsusumbong itong si Irene. Pero ang tanong dyan guys is ano kaya ang mangyayari dito kay Carlos? Mahuhuli na ba siya sa pamamagitan ng mga ebidensya na nakuha ni Lynette? Susundan ba siya ni Lynette o hayaan lang siya? At paano kaya yung ebidensya na sa cellphone, no? Yung police kaya isahanapin itong kung nasaan yung cellphone? At ano kaya ang mangyari kay Irene? Matutulungan kaya siya ng mga taong nakakita sa kanya? Mabubuhay pa kaya ito sa hospital o baka matutuluyan na rin? Kung sakali mang mabuhay ito, sasabihin niya na ba ang lahat kung sino ba talaga si Irene sa buhay neto ni Carlos? At ay papaalam niya na ba ito sa lahat o baka naman itatago pa siya o baka naman may magagawa na namang paraan itong si Carlos para maitago o yung katotohanan. Kung maalala ninyo, namatay na si Don Pepe kaya nawala na yung isang katotohanan. Tapos ito si Irene, ito sana yung pangalawang pag-asa.
na about sa katotohanan, pero tignan natin kung ano kaya ang mangyari dito bukas. So abangan natin yung full episode niyan. At ito kayang si Irene, ano kaya ang gagawin niya para maprotektahan din ng kanyang nanay Lynette laban nga dito kay Doc Carlos. And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi.